Alien na pasmado ang bunganga. Beep, 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 beep. Ang tagalupa na viral ang mukha. Bip, 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 bip. Bumibip, bip, 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 bip na ba? Ang lahat! Martian! Beep, 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 beep. Enrico Pañero! Bip, 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 bip. Beep, 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 Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Tilaok! Tilaok! Beep, 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 beep. Ito na ang 101.1 Yes FM Balitang Oy! Ngayon mga Yes Friend ay nakikita natin ang mga millennials. Oo, no? Ito yung mga pinanganak nung... kailan ba sila pinanganak? Noong unang panahon. Grabe ko naman, mga 80s. Yan, mga 80s, 90s babies. Ayan ang mga millennials, no? At yung mga Gen Z naman ay yung mga recent nilang mga Yes Friend, ano? At napag-alaman na habang palang tumatagal mga Yes Friend, no? Ngayong panahon na ito ay mas pinipili ng mga bagong kasal. Yeah. Oo, yung mga mag-partner, yung mga magka-live-in na hindi magkaanak. What? Ayaw nila magkaanak? Oo, ayan. No, dahil ayon mga Yes Friends sa Philippine Statistics Authority, ayun, no, na mula pala noong 1993, ang mga anak ng mga Pinoy, no, ay 4. Okay? 4 hanggang 5. Noong 2017, mga Yes Friend, ay naging 3. At noong 2022, ay naging 2. At ngayon 2025, ay naglalaro sa 1 o 2 na lamang ang mga anak, no, ng mga mag-asawa, mag-partner, yan, mga magka-live-in. Grabe, ayaw pala nila. Masyadong mga anak. Oo, yung iba din mga Yes Friend ay pinipili na wag na lang. Kasi, ang gulo-gulo sa mundo. Ang gulo-gulo daw. Oo. Ayan yung ito yung mga sinasabi mga Yes Friend na quality over quantity. Yeah, mas gusto nila na maging quality ang way of living ng mag-asawa o mag-partner dahil sa sumusweldo si Mister at sumusweldo din si Mrs. nang wala silang pinag-aaral, pinaggagatas, pinagdadayaper. Oo, no? Kaya ayun yung choice nila mga Yes Friend. Kasi again choice din naman yan ng mga mag-asawa kung gusto nilang magkaanak at ilan ang kanilang anak. Kaya ayan mga Yes Friend yung ibang mga sinasabi way back na kapag daw maraming anak ay masaya. Ay, hindi. Ay, hindi rin. Yung maraming anak masaya. Ilan yung anak ni nanay? Bilangin mo, Martian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun nandun sa labas. Yun nandun sa labas ng bahay. Ayun. Yun 3. 3 daw yung nasa labas. 10, 11. Yun nandun sa kapitbahay. 15. Naku, ang dami. Imagine mo mga Yes Friend Let's do the math. Ito, yung sinasabi niya lang quality over quantity. So papalagay natin na meron kang 2 anak. Okay, meron kang 2 anak. Pagkatapos kayo ay pupunta sa isang fast food chain. Yan, yung 2 mong anak mga Yes Friend, because of the budget, bibigyan mo sila ng tig 1 piece chicken. Okay? Anak, wala nang extra rice, ha? Mahirap lang tayo, okay? Huwag matakaw. Nasa labas tayo. Tapos kapag naman ikaw ay merong isang anak, no? Yung 2 piece chicken na mabibigay mo dun sa 2 anak mo ay may bibigay mo sa nag-iisang anak mo. Oo. Kaya magiging 2 piece chicken. May extra rice pa. Nak, ang takaw mo.
Nag-iisa ka na lang pero gusto mo 2-piece chicken tapos may extra rice pa. Ano ka, dalawa? Di ibig sabihin nun, mas quality. Yan ang mabibigay mo para sa future ng iyong anak. Yun. So, again, it's a matter of choice, mga yes friend. At napili nga ng maraming mga bagong mag-asawa, no, na hindi magkaanak o kaya naman ay isa lang ang anak. At ayon sa mga ekonomista, ito ma-share ko lang mga yes friend, ayon sa mga ilang ekonomista na nakakabahala daw ito para sa ekonomiya ng Pilipinas dahil maaring bumaba ang populasyon natin. Ano sabi? Bababa daw. Oo, no? Hindi daw maganda ito sa ekonomiya ng Pilipinas. Bakit? Hindi pa ba maganda? Hindi pa ba maganda? Ayoko na duktungan. Baka ano pa masabi nito. Solid Cute Morning! Solid Cute Morning!